Pilipinas sa oras, 10 minuto na makalipas ang alas 8 ng umaga. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Damdaming Bayan. Nagloloko yung natin, Kuya Heta. Isang magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta ang mga kababayan natin ngayong araw ng Biyernes? Ngayon po ay May 2, 2025, ikalawang araw sa buwan ng Mayo. At 10 araw na lamang po bago ang halalan. Sino-sino ang mga iboboto nyong senador? Mayroon na ba kayong mga listahan dyan? Ready na ba ang mga kodigo ninyo? Ang mga research na isinagawa para sa mga ibobotong kandidato? Mga party list. Sa party list, actually, isa lang po ang iboboto. Mayor, Vice Mayor. Mayroon na ba kayong mga minamanok? Kumusta ang ating mga kababayan ngayong umaga na mga nanonood at nakikinig sa iba't ibang panig ng Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao? Welcome po sa ating programang Damdaming Bayan. Marami tayong mga balita sa magdamag. Maraming nangyari. Katulad na lamang kahapon, mayroon pong aksidente na nangyari dito sa may Subic Clark Tarlac Express. Dito po yung STEX. Ito po kung saan 10 yung namatay dito at 37 ang naitalang sugatan. At nakakapanlumo po yung pangyayaring yan. At marami po ang nasugatan. At ayon po sa investigasyon ng pulis, mukhang nakatulog yung driver nitong Solid North Bus Transit na dahilan po ng nangyaring aksidente. Nadamay ang ilang mga sasakyan na nakapila sa may toll plaza sa bahagi po yan ng dito po sa may Barangay Bantog. Hindi tayo masyadong familiar doon sa barangay na tinutukoy, pero yan pong area na yan ay familiar sa mga motorista na madalas pong dumadaan dyan at bumabiyahe. Sangkot po dyan sa nadamay po dyan po sa aksidente na yan yung 3 sports utility vehicle at isang 18-wheeler truck. At nakakalungkot po, pero yung driver ay umamin naman na siya ay nakatulog at siya ay mahaharap sa mga kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide dahil marami po ang namatay, 10 and serious physical injuries at multiple damage to properties. Maraming nasir. Tingnan nyo naman po dito sa ating mga footages and of course online makikita nyo din po yan. Pero yung mga ganito pong nangyayari, ang ating pong laging paalala sa ating mga kababayan, siguro kung tayo ay babiyahe, siguraduhin na hindi lang po yung sasakyan ang handa, kundi ang ating pong mga sarili. Tayo ba ay physically fit? Tayo ba ay walang nararamdaman na kahit anuman? Tayo ba ay may sapat na tulog? Nakapagpahinga ba ng maayos? At yung ating pag-iisip, yung mental, hindi ba occupied na mga problema na ating iniisip araw-araw? Tayo ba ay okay? Hindi ba tayo lutang? Yung iba, di ba, sabaw, sabi nga nila. Yung kapag kinausap mo, hindi alam yung sinasabi kasi lutang, iba yung iniisip. So, kapag may mga ganito po tayong nararamdaman, nararanasan sa mga sarili natin, alam natin na hindi tayo handa or hindi tayo ready, mentally ready, physically ready, siguro we can ask somebody or magsabi na lang tayo na hindi tayo makakabiyahe o kaya naman iba na lang yung magmaneho na ready o na okay lang sa kanya kahit magmaneho ng malayo dahil hindi lang po kayo ang
mapapahamak sa ganyan, kundi madadamay po yung iba pa natin mga kababayan. Kawawa naman po yung mga pamilya nitong mga biktima dito sa nangyaring aksidente. Ang lagi po nating paalala, wag din masyadong kaskasero sa daan. Hindi bali ng malate sa lakad, wag lang po tayong magmadali. Magmamadali ka, baka sa kakamadali mo, madali ka talagang mawawala sa mundong to. Kaya sana sa mga motorista, mga kababayan natin, doble ingat. At kaugnayin mo nga po ng balitang yan, ang Department of Transportation, si Department of Transportation Secretary Vince Dizon ay sinuspindi na po yung operasyon ng Solid North Bus Transit Incorporated dahil po sa malagim na aksidenteng yan. At batay po sa kautusan ng kalihim, ito po ay para matiyak yung kaligtasan ng mga pasahero, ng mga nagko-commute habang isinasagawa po yung investigation dyan po sa nangyaring aksidenteng iyan. Kaya po, ang ating pong paalala, ingat-ingat at siguraduhin na lagi po tayong handa at physically at mentally fit sa ating mga biyahe. Daming bayan. Nakakalungkot. Nakakalungkot at sana yun pong mga pamilya ay pinagdadasal natin dahil hindi po walang kumbaga walang katapat na sakit. Wala talaga, hindi mo yung papaliwanag yung mga ganyan. Kaya tayo po ay nakikiramay dun sa mga pamilya and of course sa mga nasugatan, sana ay makarecover na po sila. Samantala sa ibang issue naman, ang eleksyon po ay 10 araw na lang at alam naman natin na marami tayong mga ipinapamigay na ayuda. Ang gobyerno natin ay maraming mga ayuda, tulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. Pero if effective today, ngayong araw na po yan, mayroon na po tayong ayuda ban. Ibig sabihin, bawal na po muna yung pamamahagi ng mga ayuda katulad na lamang po nung tupad. So para alam po ng ating mga kababayan, baka kasi mamaya sabihin, asa na yung ayuda namin? Bakit wala? Doon po sa mga hindi pa po aware dito po, ang ayuda ban po ay epektibo na ngayong araw, kabilang na po dyan yung tupad o yung tinatawag nating tulong panghanap buhay sa ating Disadvantaged Displaced Workers Program. Ayon po kay COMELEC Chairman George Garcia, ngayong araw nga po ay wala na muna yung pamamahagi ng ayuda hanggang sa May 12, araw po yan ng mismong halalan. Maliban lang po sa mga medical at burial assistance. Of course, hindi naman natin pwedeng i-hamper, itigil yung mga ganyan dahil importante po yan lalo na sa mga nandun po sa laylayan na talagang nangangailangan ng tulong. At hindi rin exempted sa ayuda ban ang assistance to individuals in crisis situation o yun pong AICS ng DSWD. Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Makinig po kayong mabuti para hindi po kayo nagtatanong at hindi po kayo nagrarant sa social media na nasaan na yung ayuda na inaasahan nyo. At ayuda para sa kapos ang kita program o yun pong AKAP. Ito po, nagbabala po ang COMELEC, makinig kayo, lalo na po dun sa mga medyo pasaway na talagang, hindi ko alam, trip lang talaga nila yata hindi sumunod. Ang sino man pong lalabag at mamimigay ng ayuda ay mahaharap sa kaso at maaaring makulong ng 1 hanggang 6 na taon batay po sa Omnibus Election Code. Bakit po naka-ayuda ban tayo? Dahil iniiwasan po natin na magamit yung tulong ng gobyerno sa pansariling interes sa politika para po sa nalalapit na halalan. Yan naman po ang dahilan kung bakit. So, konting tiis lang po sa ating mga kababayan. Sana mayroon din tayong extra job, extra mga racket para hindi lang tayo sa ayuda nakaasa. Sana mas maraming job opportunities din para po yung ating mga kababayan ay hindi lang po sa ayuda naghihintay. Yung ibang tatamad-tamad, magtrabaho naman, wag naman sanang nakaasa lamang po sa ayuda kasi marami tayong mga nai-encounter dyan sa totoo lang, wag na nating i-sugarcoat pa. Yung iba po kasi meron namang kapasidad magtrabaho, tamad lang talaga, umasa lang talaga sa ayuda. Daming bayan.
Bago pa sa iba nating mga issue na tatalakayin sa ating programa, welcome po sa ating programang Damdaming Bayan. Minus lakay Mayor Deo Macalma. Ako po muna ang inyong makakasama. Solo flight lang po muna ako ngayong umaga, pero sana po kahit wala ang lakay Mayor, samahan niyo pa rin po ako sa ating mga viewers and listeners. Ito po si Sister L. Elaine Apit. Magandang umaga Pilipinas, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Diyos marhay na aga sa mga kababayan ko sa Bicol, lalo na sa mga taga Albay. Kumusta ang politika sa Albay? Mukhang mainit din ang politika dyan. But of course, hindi natin nakakalimutan ang probinsya ng Sorsogon dahil po ang Bulkang Bulusan ay nag-alburuto at hanggang sa ngayon ay patuloy po ang monitoring ng FIVOX, ng OCD, ng NDRMC at lahat ng mga ahensya ng gobyerno na dapat ay nakatutok po dyan. Manghihingi din tayo ng update dyan mamaya. Alamin natin kung ano na ang sitwasyon dahil may mga kababayan tayo dyan sa Sorsogon na nasa evacuation centers dahil po sila ay apektado ng ashfall mula po sa Bulkang Bulusan. Daming Bayan. Kumustahin nga muna natin ang Malacanang. Ano nga ba ang schedule ng Pangulo ngayon? Ano ang mga ganap matapos ang Labor Day kahapon? May magandang balita ang DOLE dahil mukhang nire-review na po o nire-review na. Sabi ni Department of Labor and Employment Secretary Benny Laguesma, yun pong wage hike na inaasahan ng ating mga kababayan na sana ay hindi lang siya nire-review, may sa katuparan dahil of course kahit tayo naman ay naghahangad ng mas mataas na sweldo para sa mas nakabubuhay po na sweldo para sa ating mga kababayan. Dahil alam naman po natin, medyo mataas ang presyon ng mga bilihin. Puntahan natin ang Malacanang, mga kandidato ng administrasyon na manliligaw ng mga botante sa lalawigan ng Quezon. Ang report ni RH14, Ms. Leth Narciso. Ms. Leth. Sister L, ngayong 10 araw na lamang nga bago ang eleksyon, susuyuri ng alyansa para sa bagong Pilipinas ang lalawigan ng Quezon. Ikakampanya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga pambato ng administrasyon sa halos 1.5 milyong rehistradong botante ng lalawigan. Gaganapin ang campaign rally ng alyansa sa Quezon Convention Center sa Lucena City. Ay kay Alyansa Campaign Manager Toby Chanco, mahalagang lugar ang Quezon na kilala hindi lang sa laki ng populasyon, kundi sa impluwensya sa politika. Kaya naman kailangan anyang makuha nila ang tiwala ng mga leaders sa lalawigan at marinig ang boses ng mga tao. Binigyan din rin ito ang mensahe ng alyansa na maiangat ang mga lalawigan gaya ng Quezon sa pamagitan ng mga programa, lideratong tumutugon sa mga pangangailangan at nagsusulong ng mga polisiya na nagbubunga ng mga resultang pakikinabangan ng taong bayan. Ito si Ms. Leth. Para sa yes, Sister L. So pupunta ang Pangulo dyan sa Quezon mamaya? Oo, sasama siya mamayang hapon sa kampanya, Elaine. Tapos before siya pumunta doon na Ms. Leth, so meron pa bang ibang schedule ang Pangulo ngayong araw? Walang binanggit tungkol sa schedule niya ngayong umaga. Kapag ganyan, kadalasan ay private meetings. Ayun. Okay, maraming salamat, Ms. Leth. Balik sa'yo, Sister L. Daming Bayan. Thank you, Ms. Leth Narciso mula po dyan sa Malacanang. So ayan, sa mga taga Quezon, pupunta po dyan ang alyansa mamaya. So abangan ninyo, lalo na sa mga taga-suporta ng mga kandidato ng administrasyon. Mamaya, ay, lalo na yung mga gustong makita, yung kanilang mga iniidolo mga senador at gustong makita ng personal ang Pangulo, pumunta kayo dyan at para ipakita ang suporta sa kanila. Samantala, kaugnay po ng binabanggit natin na report kanina, yung bus driver na sangkot sa malagim na aksidente dyan sa ECTEX, maharap sa patong-patong na kaso. Report ng RH25, Grace Ansano. Grace. Elaine, good morning. Ngayong araw, inaasahan ng masasampahan na formally ng patong-patong na kaso ang driver ng bus na umararo sa bahagi ng SSX kahapon. Ikinasawi ng 10 katao habang 37 ang mga sugatan. Nang magkarambola ang mga ito sa bahagi ng Exit Toll Plaza sa Barangay Bantog, Tarlac City. At ito nga ay pasado 3:00 ng hapon kahapon. Ayon kay Tarlac City Chief of Police Lieutenant Colonel Romel Santos, nakatasda ng sampahan ng kasong multiple reckless imprudence and resulting to
multiple homicide and damage to properties and serious physical injuries. Inaasahang nakukumpleto na ang mga ebidensya at statement ng mga biktima. Una nang sinabi ng driver na nakatulog siya at kanina ay na-receive na ng PNP Tarlac City ang isinagawang alcoholic breath test at ito nga ay nag-negatibo naman. Ayon pa kay Santos, tuloy-tuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa mga biktima ng naturang insidente. Yan ang ating update. Ito si RH25, Grace Vera Sanzano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, RH25, Grace Sanzano. Standby sa atin pang mga reports. Standby Edniel Parosa. Standby Giselle Ricafort. Maghanap buhay muna tayo. Pilipinas ang oras, 8:26. Bayan. Hindi ako makainga sa haba ng commercial, Kuya Het. Grabe naman yung commercial natin. Sabi tuloy nung mga nakatutok sa ating YouTube channel, ang dami naman ng commercial nyo. Pagbigyan nyo na po kami, no? Limpo ang aming lifeblood. Baka po hindi kami mapasahod pag hindi po namin pinasok yan. So shoutout ko mamaya yung mga nakatutok sa atin. Isang magandang umaga, lalo na yung mga nasa YouTube channel mamaya. Babasahin ko yung inyong mga komento. At mayroon ako nabasang comment. Tawa ako sa Facebook Live natin. DZRH News po ang ating official Facebook page. Sabi niya, Sister L, pinapapunta mo mga tao na gusto makita ang Pangulo. Halata ka. Halata pong ano? Ikaw naman, si Vale Paredes. Ang sinasabi ko lang, kung yung mga supporters naman talaga ay gustong makita at makadaupang palad, marinig ang mga plataforma ng mga kandidato ng alyansa, bakit hindi pumunta doon? No? Love lang. Ikaw naman, masyado mo naman binibigyan ng kulay, ng mali siya ang bawat sinasabi. Wag ganun, ha? Magpakabait ka. Charot lang. And isang magandang umaga sa mga nasa YouTube natin na mukhang nagagandahan sila sa outfit ko kahit tapos na daw ang Labor Day. Dapat daw kahapon ko to sinuot. Hindi po to na nalabhan. Kagabi lang po natuyo. Sa likod ko po ng ref to nilagay. Hindi natuyo. Ayan, okay lang yan. Baka yung kanya-kanyang trip lang. Pero thank you dahil bet daw nila ang aking outfit. Sige, mamaya ko na kayo babatiin. Puntahan muna natin si RH52. Edniel Parosa dahil dalawang casino junket operators konektado daw sa kidnap slay at hihirit na ipasara ng PNP. O ihihirit na ipasara ng PNP. Ano tong casino junket operators na to? RH52. Edniel Parosa. Edniel? Gustong ipasara ng pambansang pulisya, dalawang junket operator ng kilalang malaking kasino dahil sa pagkakasangkot sa pagdukot at pagpatay sa isang Filipino-Chinese film kamakailan. Edniel, konting ikot lang, kapatid. Medyo nawawala-wala ka. Edniel? Alright? Ayan, yan. Konting ikot lang. Nawawala-wala ka sa linya. Elaine, ayan. Okay na. Gustong ipasara ng pambansang pulisya itong dalawang junket na ang isang kilalang malaking kasino dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa pagdukot at pagpatay sa isang Filipino-Chinese steel magnet kamakailan. Ayon kay PNP spokesperson, Police Brigadier General Jean Fajardo, susulap ng position paper ang hanay para formal na i-request ang closure order. Napatunayan kasi umano ng anti-kidnapping group na nagamit ng naturang aparatos sa pagtanggap ng 200 million pesos na ransom money ng dukutin ng negosyante. Lumalabas sa investigasyon, nasa dalawang junket operators din dumaan ang naturang pera bago ma-convert bilang cryptocurrency. Bagay na hinahabol pa ng PNP sa isinagawa nitong money trail. Malakas din ang paniwala ng pulisya ni Fajardo na naging makinarya rin ang naturang accounts sa iba pang kalakaran gaya ng illegal na droga at maging sa operasyon ng Pogo. Pakinggan natin sa General Fajardo. We already identified at least 2 junket operators operating in one of the biggest casinos dito sa ating bansa because sila po yung dinaanan po ng pera. Nandun po yung direction po ng ating investigation dahil nakikita po natin there is a bigger picture behind this. Ang
Paninig ng PNP spokesperson sa Campo Crame. Sa ngayon, inilarawan ng PNP na magandang itinatakbo ng kanilang financial investigation sa tanong kung saan ba napunta ang ransom money at kung bakit kinaslang pa rin ang negosyante kahit na nagbayad na ng ransom ang kanyang pamilya. Ito si Edniel Barrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, RH52 Edniel Barrosa. Yan po ay medyo masalimuot na balitang yan. Tinutukan din po natin yan. Pero again, inabsuelto ng PNP. Yun pong anak po nito, nitong Chinoy Steel Magnet na isinasangkot nga atin, tinuturong utak dyan po sa nasabing krimen. So, tutukan natin yan. Ano pa yung mga development po ng istorya na yan at sino nga ba talaga ang utak sa pagpatay sa nasabing businessman. Samantala, good news muna tayo dahil thank God it's Friday. Ang petrolyo po, produktong petrolyo, mayroon daw po yung rollback sa Martes. Pero mas magiging good news yan pag nalaman natin kung magkano ang ibababa o mababawas sa presyo ng produktong petrolyo. Sa report ni RH15, Giselle Ricafort. Giselle, magkano ba ang estimated na mababawas sa presyo ng produktong petrolyo? Giselle? Si Sir El, namumuro nga sa susunod na linggo ang tapias presyo sa mga produktong petrolyo matapos ang magkasunod na pagtaas. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, posible ang 25 sentimo hanggang 70 sentimo na tapias sa kada litro ng gasolina habang 30 sentimo naman hanggang 80 sentimo sa kada litro ng diesel at 50 sentimo hanggang 70 sentimo sa kada litro ng kerosene. Sinabi ni Romero na bunsod yan ang pangamba sa oversupply sa pandaigdigang merkado dahil sa pagtaas daw ng krudo sa Estados Unidos. Gayon din ang senyales na maaring dagdagan ng Kingdom of Saudi Arabia ang kanilang produksyon at palawakin yung bahagi nito sa pandaigdigang pamilihan. Kasama rin daw na dahilan yung bagong pulisiya sa US o yung taripa sa Amerika na nagdulot naman ng pangamba sa posibleng paghina ng pandaigdigang paglago ng ekonomiya at ng demand sa langis. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, RH15, Miss Giselle Ricafort. Standby sa ating mga report pa, RH5 Val Gonzales. And of course, si RH29 Boy Gonzales. Itong magpinsan na to. Magpinsan ba to o magtatay? Maaasar na naman sa akin si Boy G. Si Boy G yung tatay. Si Val yung anak. Biro lang. Baka hindi tayo bigyan pang milk tea ni Boy Gonzales eh. Pero alam nyo, kanina, mayroon tayong ibinabalita simula pa kanina. Ito pong patungkol dito sa mataas na illiteracy rate. Nakakalungkot actually. Dahil mayroon pong 8 sa 10 probinsya sa Mindanao ang pinakamarami daw po na no read, no write. Hindi po nakakabasa at hindi rin po marunong magsulat. Ang masaklap lang po dahil hindi ang edad po nila ay sa pagitan ng 10 hanggang 64 years old. Hirap po silang magbasa at hirap silang magsulat. So ito po ay lumabas base sa Functional Literacy, Education and Mass Media Survey ng Philippine Statistics Authority o mismong PSA na po yan ha. So ang tanong, ano nga ba ang pwede nating magawa? Ano ba ang pwedeng gawing hakbang ng ahensya ng gobyerno ng ating pamahalaan? O pwede rin po may mga private sector, mga pribadong sektor. Mayroon sila yung mga ginagawa nila mga programa para makatulong sa mga komunidad. Nagtuturo magbasa, nagtuturo magsulat, nagbibigay ng school supplies. Pero hindi po sapat yung mga ganitong programa para po yung ating mga kababayan, lalo na dito po sa nabanggit kong mga lugar, para po sila ay Sige Ma'am Kisses, uwi ka na ha. Pauwi ka na lang, mga Alaska ka pa. Ayan, sige, pasensya na na-interrupt ano. Pero ito pong sinasabi ko, seryoso po ito ha, dahil nakakabahala po. Bilang tayo po ay
mga Pilipino, dapat kilala tayo na magaling, maabilidad, kaya na tayo ay sobrang resilient natin na tao, pero hindi naman yun sapat na basehan para okay na tayo dyan, kaya naman natin mag-survive. Malungkot pong katotohanan yung datos na to na marami pala ang hindi marunong magbasa at hindi aware naman tayo na mayroong mga hindi marunong magbasa at hindi magsulat, and we cannot blame them. Hindi po natin sila pwedeng sisihin na hindi sila marunong magbasa at magsulat dahil may iba-iba naman po yung dahilan. So ang dapat siguro nating alamin yung ugat ng mga nasabing problema. Hindi naman po natin pwedeng isisi sa isang individual na hindi siya marunong magbasa at hindi siya marunong magsulat. Paano kung hindi pala siya nabigyan ng pagkakataon na turuan magbasa o magsulat? Paano kung wala palang tao sa paligid niya na marunong magbasa at magsulat at namulat siya sa pamilya na napagkaitan ng mga ganitong dapat ito po ay karapatan din natin na tayo ay marunong magbasa at magsulat. Karapatan na maituro dahil sa atin pong edukasyon. Libre naman ng edukasyon sa Pilipinas pero bakit ganito yung nangyayari? So mayroon po yung mga problema at sana yun po yung mapagtuunan ng pansin ng ating pamahalaan din para po malaman natin kung ano nga ba yung dapat nating gawin para yung mga ganito pong problema ay masolusyonan. Nakakalungkot, masakit sa puso na maraming mga kababayan natin ang hindi marunong magbasa at magsulat. Yung iba naman po, kung maaalala ninyo, mayroon tayong survey, may survey na isinagawa, hindi ko maalala yung hindi yun PSA kung hindi ako nagkakamali. Yung pong comprehension, yung bagsak tayo sa comprehension. Yung marunong kang magbasa pero hindi ka makaintindi. So nababasa mo pero yung comprehension mo, yung pag-intindi mo sa binabasa mo ay hindi mo siya maintindihan. So iba pa pong problema yon. So maraming iba't ibang klase ng problema sa mga ganito pong bagay na hindi po natin talaga napagtutuunan ng pansin 100%. Lalo na yung sa mga pinakamalalayong lugar. At base nga po dito sa datos ng PSA, mayorya sa mga nabanggit ko po na lugar ay nasa Tawi-Tawi, Davao Occidental, Zamboanga del Sur, Northern Samar, Basilan, Sarangani, Western Samar, Agusan del Norte, Maguindanao del Sur, Sultan Kudarat at Lanao del Sur. So, kung mataas po ang nasabing bilang ng mga hindi tinatawag na illiteracy rate dyan po sa area na nabanggit ko, no read, no write po sila. So, paano na lamang po ang ating gagawin? Dahil masalimuot po yan na issue. Ano itong nakalagay dito, Kyle? Functional Literacy Education and Mass Media Survey. So ayan, yun pala yung survey. Ito pong binabanggit ko na ginawa ng PSA. So wala lang. Gusto ko lang talaga siyang i-discuss dahil hindi po siya para hindi pagtuunan ng pansin. Para sa akin, yung mga ganito pong issue ang pinagtutuunan ng pansin. Inuuna dapat natin para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Lalo na po ng kabataan. Importante po ang edukasyon para po yung future mas maging maganda, mas maging matalino tayo. At may kinalaman po yan sa nalalapit na halalan. Kung ikaw ay educated, kung ikaw ay may alam, kung ikaw ay kahit papano tinuruan at mayroong knowledgeable sa mga basic knowledge na dapat alam natin. Kasi po yung pagsusulat at pagbabasa, basic po yan na dapat ay alam natin. At nakakaawa yung mga kababayan natin na hindi po ito alam. Wala po sila at na-deprive po sila para po mabigyan ng pagkakataon na matutunan po nila yung basic na pagsusulat at yung pagbabasa. So babalikan natin yan, pero puntahan mo natin si RH5 Val Gonzales dahil malulobat na raw si Val. Naniwala ka naman dyan kay Val. Hindi yan malulowbat. Ayaw niya rin tumambay ng matagal. Hindi biro lang. Puntahan natin si Val Gonzales dahil mayroon pong 29 pesos na kada kilo ng bigas sa NIA at yan po ay tuloy habang hinihintay ang COMELEC exemptions para sa 20 pesos na kada kilo naman ng ibebenta na bigas sa 16 na lugar sa Metro Manila. RH5 Val Gonzales live nandyan sa NIA. NIA ba si Val? Quezon City? Saan ba si Val? Sa opisina ba ng DA si Val? RH5 Val Gonzales, Val! Sister El, habang wala pang linaw kung makakakuha pa ng exemption sa COMELEC
sa Commission on Election, itong Department of Agriculture. Abay, dito muna ini-enjoy ng ating mga kababayan yung 29 pesos na napakatagal ng pagbebenta ng murang bigas dito sa tanggapan ng National Irrigation Administration. Pagbukas ng gate nitong tanggapan ng NIA dito sa Quezon City, Sister El, abay nagsuguran na dito itong parokyano ang murang bigas, 29 pesos dito sa tanggapan ng NIA. Handa nang muli, Sister El, yung tonelagang mga 29 pesos na kilo ng bigas na nakasako sa tigsa 10 kilo kada sako. Sabi ng mga nakausap kong mga residente, malaking tulong sana kung aarangkada na dito sa National Capital Region yung mas mura pa sa 29, kundi yung 29 o 20 pesos na presyo ng bigas dito sa National Capital Region. Malaking tulong daw sa kanila kung ito'y mauumpisan na. Kahapon kung matatandaan mo, Sister El, yes, una ng umarangkada, pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. yung roll-out ng pagbibenta ng 20 pesos na presyo ng murang bigas diyan sa bahagi ng Visayas region. Sabi nitong si Secretary Laurel, Sister El, pagtupad lamang ito dun sa campaign promise ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na magbigay ng 20 pesos na murang bigas sa ating mga kababayan. May mga nakausap ako kanina, kung makikita mo nga lang dito, isa-isang naglalabasan itong mga bumibili ng murang presyo ng bigas, tigsa 10 kilo yung bawat sako. Pakinggan natin yung isa doon sa kanila. Itong nakausap natin, si Mang Bonifacio, residente ng Pinyahan, Quezon City. Pakinggan natin dito, Sister Ed. Ay, mas mamahalin ko sa BBM kahit para sa mahirap talaga yan. May makakatulong na malaki. Masano natin, masuportahan natin. Itong si Mang Bonifacio Asibar, Sister El, regular yan. Every Friday bumibili. Ito, kung may papakita lang ng matikas nating cameraman na si Eric Mendoza the Fifth. Ito, sana kukunin ko sana yung senior citizen. Dalawa yung dala-dala. Mas mabigat pa yata sa kanya yung dala-dala niyang dalawa. Sister El. Yung bigas na binibenta dyan sa NIA, ilan lang ang allowed na bilhin ng bawat mamimili dyan? Ilang kilo lang? May limitado lang ba? Pwedeng dalawang sako. Dalawang sako? Sabihin 20 kilos per residente. Pero itong mga dumadaan dito tigisa. Ito yung pati yung mga mahirap nating mga kababayan na mga empleyado ay pumupunta rin dito dahil maraming mga dumaan na mga nakakulay dilaw mga nasa general services na isang ahensya ng gobyerno, pinapayagan yung kung may papakita lang dyan yung pila dun sa ating RHTV, yung pila papunta dun sa loob dahil meron ka pang pipilapan dito. Bibigay ka ng ID dahil ang target talaga nitong murang bigas, Sister El, ay yung most vulnerable sector ng ating lipunan. Yung mga miyembro ng Fortis, sila yung prioridad. Kaya kung may papakita raw, eto sila nanay, kung makikita niya. Tagasat po kay nanay? Sanduki po. Okay. Talagang pinasan na ni nanay. Pinasan na ni nanay itong bigas. Saing. Wala na masaing. Wala nang maisaing. Si nanay. Kayo linggo-linggo po ba dito na bumibili? Hindi. Pag may pira lang. Ilan ho kayo sa isang pamilya? 5. 5. So ilang araw ho ninyo isasaing itong kilong pasan-pasan po ninyo? Binadget namin ito mga 1 linggo. Ang linggo yan. Minsan, kulang. Nabibigatan na nawa na ako rito kay nanay. Ano po ba yung binili po ninyong etong kupas na yan? Wala, sir. Walang loob. Tubig lang to. Tubig. Okay, sige, maraming salamat. Anong pangalan po nila? Nilda po. Ayun, Ate Nilda. So yan, Sister El. Okay, Val. Lamang doon sa mga bumibili ng murang bigas dito sa tanggapan ng NIA dito sa Quezon City. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan.
Maraming salamat, RH5 Val Gonzales, live mula dyan sa NIA sa lungsod ng Quezon. Tayo po ay magbabalik. Pilipinas ang oras, 8:52. Nagbabalik po tayo sa ating programang Damdaming Bayan, minus lang kay Mayor Deo Macalma. Ang mayor ng Star City ay wala po muna, kaya nandito po ang vice mayor. Ayan, kinlaim ko na. Ako na ang vice mayor ng Star City. Mayroon tayong makakausap mamaya, nabanggit ko nga, bago ko mag-break, yung pong isinagawang survey ng Philippine Statistics Authority patungkol sa illiteracy rate. Mamaya tatanungin ko yung ating makakapanayam sa kabilang linya na siya, nakikita ko na ngayon sa ating Zoom. Pero puntahan ko muna si RH29 Boy Gonzales. Dahil mainit pa rin ang politika at kaugnayang ng mainit na politika sa ating bansa, tumatakbong kongresista sa District 5, dyan po sa Quezon City, pinapa-disqualify naman daw sa Commission on Elections. Alamin natin kung bakit sa report ni RH29, Boy Gonzales. Boy. Ate Elaine, dalawang magkaiwalay na petisyon for disqualification ang isinampas sa COMELEC laban kay Roslyn na tumatakbong kongresista sa District 5 sa Quezon City. Si Lynn na dating nasangkot sa controversial na Parmali at Pogo ay nireklamo ng umano'y vote buying at paglabag sa Omnibus sa Election Code. Sa petisyon ni na Ligaya Santa Ana at Karen Altar, nangampanya si Lynn noong Thursday, Monday. Ito yung Holy Thursday, April 17, na may pit na ipinagbabawal ng COMELEC. Bukod dito, namigay din umano ng libreng tubig, bigas at 1,000 piso sa mga botante kapalit umano na suporta sa kanya. Nakasaad sa petisyon ang mga ebidensyang affidavit mula sa mga testigo na tumanggap umano ng tulong pinansyal kasama na ang iba pang goods sa mga house-to-house at campaign event ni Lynn. Hiling ng mga petitioner na tuluyang i-disqualify si Lynn bilang kandidato at ituring na stray vote ang mga boto nito para sa kanya kung mahatulan ito bago ang eleksyon. Ito si Boy Gonzales para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdaming Bayan. Maraming salamat, RH29 Boy Gonzales. Samantala, mayroon tayong bisita ngayong umaga at sila ay ipinaglalaman, ipinopromote ang karapatan at pangangalaga sa ating mga lolo at lola, sa ating mga senior citizen. Makakasama natin sa programa. Tanungin nga natin, baka sila ay mayroong program na pwedeng ikasa para sa ating mga lolo at lola. Kasi dito sa nabanggit ko na survey, hanggang 64 years old yung hindi marunong magbasa at magsulat, baka mayroon silang advokasya para sa mga lolo't lola natin na ganito. Nasa ating linya po, makakausap natin mula po sa Senior Citizen Party List o Senior Citizens Party List. Siya po ay third nominee. Ang ating pong makakasama ay isang advocate ng senior citizen at isa ring Bicolana. Taga Bicol pala. Diyos marahay na aga po, makakasama natin si Attorney Kat Nepomuceno. Attorney, good morning. Welcome sa programang Damdaming Bayan. Diyos marahay na aga. Diyos na marahay na aga. Good morning po sa lahat po na kikinig at na ngayon sa Damdaming Bayan. Sayang po, Vice, wala si Kuya Deo. Matagal ko na siyang kaibigan. So, opo, ako po pala si Attorney Kat Nepomuceno, ang pangatlong nominado ng United Senior Citizen Party List. Ayun. Attorney Kat, nabanggit ko kanina na kayo po ay nagsusulong ng mga karapatan at kayo po ang inyo pong advokasya ay protektahan yung kapakanan ng ating mga senior citizens. So, maliban po dito, ano-ano pa po ang mga advocacies ng United Senior Citizens Party List para sa ating mga minamahal na lolo at lola? Para po sa ating mga minamahal na ka-United Seniors, ang pangunahin pong ipinaglalaban ng United Senior Citizen Party List ay ang Universal Social Pension. Ang Universal Social Pension po na ngayon po ay naipasa na dyan po sa mababang kapulungan at ngayon po ay pending na dyan sa Senado, sa committee po ni
ating senadora Amy Marcos. Ayun. Pero Attorney Kat, ang mga senior citizen po natin, alam naman natin, kapag medyo actually, yung iba nga po hindi pa senior, papunta pa lang sa senior, may marami nang nararamdaman, nananakit na yung likod, hirap ng kumilos, yung iba may mga maintenance na. Ano po yung mga pangangailangan ng mga senior citizen na pagtutuunan po ng pansin ng United Senior Citizens Party List kung sakaling kayo po ay, of course, iluluklok sa pwesto ng ating mga kababayan? Ang isa po dyan na talaga pong ikinakasa namin na panukalang batas ay ang magkaroon ng geriatric center or geriatric hospital para po sa ating mga seniors. Kasi po, siguro marami sa atin, familiar tayo dyan sa mga pediatric doctors or pediatric hospital, pero po kulang po ang talaga pong nakatutok po sa mga sakit po ng pangmatatanda. Kaya po ngayon, ang geriatric center sa mga ospital na nakatatag na o ang pagtatatag ng isang geriatric hospital, hopefully po, hindi lang po sa mga region, kundi po sa mga ibang mga bayan po, magkaroon po talaga ng geriatric center. Kasi po, yan po ay magkakaroon po ng mga doktor na talagang tumututok po sa mga sakit po ng mga matatanda. Opo, napakahalaga, Attorney Kat, nung sinasabi mo dahil alam naman po natin, nakalulungkot na katotohanan, hindi ganun kaganda yung healthcare system sa ating bansa at yung ating mga lolo't lola, minsan naman po wala silang source of income para sila po ay mapagamot or magkaroon po sila ng maintenance, ma-provide monthly yung pangangailangan po nila. Mayroon po yung mga gamot na iniinom. So, ano po ang nais nating ipaglaban? Ang United Citizens Party List, ano-ano pa po ang nais nating ipaglaban para po sa karapatan, proteksyon ng ating mga seniors? Ang una po, ang Universal Social Pension po, na magbibigay po ng pensyon sa lahat po ng seniors. Kahit man po hindi sila indigent. Lahat po, pag pumatak po ng 60 years old, under the Universal Pension, hindi na po kinakailangan na maging indigent, hindi na po kinakailangan ng Certificate of Indigency. Minsan po, yung Certificate of Indigency na yan ay napupolitika, di po ba? So pag hindi tayo malapit sa nag-i-issue ng Certificate of Indigency, wala po tayong indigent pension. Kaya po, kung meron pong pension na 1,000 pesos bawat buwan ang ating mga mahal na ka-United Seniors, tayo po ay magkakaroon po ng source of ng pera para po sa ating magastos po sa ating pangangailangan, daily living expenses at kahit po sa pagpapagamot. So yan po, ang Universal Social Pension, magiging source po yan. At sabi ko nga po kanina, ang geriatric hospital or geriatric center, ipupush po yan namin na magkaroon ng subsidiya galing po sa national government para naman po mabawasan po ang mga, o kaya kung hindi man mabawasan, talaga pong makapagpagamot ang ating mga ka-United Seniors ng libre po. Ayun, importante po yan. Pero Attorney Kat, paano naman daw po yung mga senior citizen na pero gusto pa rin nila magtrabaho at kaya pa nilang magtrabaho? Ano daw po ang pwedeng magawa o mayroon po bang konkretong plano, plataforma ang United Senior Citizens para masuportahan sila pagdating naman sa employment? Ay, meron po rin kami na actually isasubmit na panukalang batas kung saan po mabibig po ng insentibo ang mga kumpanya o mga employers na mag-hire po ng mga senior citizens. So magkakaroon po, pinag-aaral namin niya, may ratio sa current manpower nila, ang mga senior citizen, at yan po sa ratio na yan ang ating mga employers at ang ating mga kumpanya na mag-hire po ng mga senior citizen able to work pa, magkakaroon po yan ng tax incentive. Ang sagyol po, marami pong mga kumpanya
Naputo lang ating linya kay Attorney Kat. Daming bayan. Mukhang si Attorney Kat po kasi ay nasa isang event, kaya kung mapapansin po natin yung kanyang background kanina ay at saka yung reception medyo mahina. Babalikan pa ba natin si Attorney Kat? Babalikan natin maya-maya si Attorney Kat. Mayroon pa tayong siguro mga few questions pa para kay Attorney Kat. Pero hantayin muna natin siya na makabalik sa ating linya. Pag hindi kaya, kahit siguro phone patch na lang para malinaw din yung kanyang audio at naririnig ng ating mga kababayan yung sinasabi ni Attorney Kat ng United Senior Citizen Party List. Maganda po na nakikilala din natin yung iba't ibang mga tumatakbo, mga party list, senador, sikat man yan o hindi. Dahil bilang bahagi po ng pagpili at pagtimbang sa ating mga tumatakbong senador at mga party list, maganda po na pagbabangga natin ano nga ba yung mga advokasya, magandang plataforma, yung hindi na paulit-ulit, yung alam natin na yung mga plano ay kumbaga may feasibility, yung kanilang studies o gusto man nilang gawin, ito ay hindi imposible kundi posible, at alam natin na mapapakinabangan ng bawat Pilipino. Samantala, balikan na natin si Attorney Kat Nepomuceno. Attorney Kat, naputol po sa ang ating Zoom. Nasa po ba kayo ngayon? Parang kayo ay nasa labas. Pasensya na. Okay lang po. Okay lang po. Nandito po kasi ako ngayon sa Sapian, sa Capiz. Medyo malayo-layo. Meron po kasi ngayong General Assembly ang ating mga United Senior Citizen na mga supporters. Kaya po medyo mahirap ang koneksyon. Ayun, okay lang po. Pasensya na po sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Yes po, okay lang po yun. Pero naputol po tayo kanina, Attorney. Doon po sa tanong ko po sa inyo na nawala ulit si Attorney. Parang nawala ulit Nandito ako. Ayan, naghang lang pala. Nandito po ako, nandito. Ayun, naghang lang pala yung ating Zoom. Nandito po ako ngayon. Opo, ayan. Attorney, tuloy mo yung ina-explain mo po sa atin kanina na sabi ko yung sa job opportunities para sa senior citizens. Opo. Sabi ko nga po, kung yan po ang magkaroon ng tax incentives ang mga kumpanya at mga employers po sa pag-hire po ng mga senior citizen, sigurado po ako marami pong mahihikayat na kumpanya yan. Kinakailangan lang po talaga ng education din sa ating mga sa mga iba't iba pong mga kumpanya at employers tungkol po dito sa panukalang batas. Pero ito po ay talaga naming isusulong. Meron nga po nagsasabi na employment po sa mga SMEs. Pero sabi ko nga po, mas maganda kung hindi lang sa SMEs, kundi mas maganda po na kahit po sa malalaking kumpanya, ito po ay talagang mahikayat natin sila na mag-hire po ng mga senior citizens. Dahil po, di po ba sa Amerika, yung mga nakakapasyal po dyan, makikita natin, marami pa pong mga senior citizens sa ibang bansa po. Ang talaga pong, alam mo, nagtatrabaho pa, nakakatuwa po, Opo, tama. Totoo ka dyan, Attorney Kat. Kasi yung iba talaga, sabi niya, pwede pa naman kaming magtrabaho. We're able to move. Kaya pa talaga namin gawin lahat ng, kumbaga malakas pa. So bakit parang nade-deprive kasi yung iba nating senior? Hindi sila inahire. Kasi di ba, Attorney Kat, realidad sa atin, may age limit talaga ang trabaho Ay, opo. Kaya po dapat nga po rin i-revisit yan, yung mga compulsory retirement. Kinakailangan po natin sigurong i-revisit po yung mga batas na yan o yung mga regulations na yan. Para po pag malakas pa at kayang-kaya pa po, bakit naman po hindi muna natin hayaan na makapagserbisyo pa po ang ating mga mahal na ka-United Seniors. Ayun. Attorney Kat, bago sa aking panghuling katanungan, paano naman daw po yung hindi senior? Ano daw po ang pwede nating maitulong just in case bigyan kayo ng pagkakataon ng masang Pilipino na makaupo po sa Kongreso? Ano ang ating mga konkretong plataforma o maitutulong sa ating mga kababayang Pilipino? Opo. Opo, kaya nga po ang nangyayari ngayon sa amin, ang isa pong isinusulong po namin ngayong batas ay ang lalong-lalo na po ako po ay may asawa ngunit wala po akong anak. Kaya po ang sinasabi ko nga po,
ang isang prioridad ko pong panukalang batas ay ang pagpapatayo po actually ng mga daycare center sa mga bayan at ultimately po ang mga home for the aged. Opo. Ito po, magre-redown po ito, yung mga daycare centers, sa benefit po ng mga non-seniors natin. Kasi nga po, may mga magulang sila o may mga matatanda sa bahay nila. Minsan po, hindi natin maiiwanan. Tayo, kinakailangan natin magtrabaho. So, yung iba po, napipilitan mag-absent o yung iba naman po, napipilitan pong hindi magtrabaho dahil po sila ay magbabantay ng kanilang mga nakakatanda. Pero kung meron pong mga daycare center silang mapag-iiwanan dyan po sa ating mga nakakatanda, talaga pong magagaanan din po ang kanilang pamumuhay. At siyempre po, sinasabi ko nga po, ang Universal Social Pension po, ayan po ay nagre-redown po yan to the benefit of our non-seniors. Kasi lagi ko pong sinasabi na yung minsan, yung mga anak o yung mga apo, di ba? Tayo pa ang nagbibigay ng ng pang-araw-araw na panggastos ng ating mga mahal na ka-United Seniors. Pero po, kung ang ating mga ka-United Seniors ay meron na pong pensyon na 1,000 pesos every month. Di po ba yan po ay talagang makaka-help po yan sa mga non-seniors kasi po hindi na nila kinakailangan ng regular na mag-ayuda sa kanilang mga mahal na seniors na kapamilya. Pero po kami po ay nagbibigay rin po kami ng financial assistance at nagbibigay rin po kami ng medical assistance, hindi lang po sa mga ka-United Seniors, kahit po sa kanilang mga pamilya. Dahil ayaw po namin silang nahihirapan ang mga non-seniors. Kaya po ang mga seniors, pag nagkasakit po ang anak, paano na po? So pati po yung mga kapamilya na non-seniors ay tinutulungan rin po namin. Ayun. Napakaganda nitong programa po na planong ilatag ng United Senior Citizens. Attorney Kate Pomoseno, nasa inyo po ang pagkakataon. Bakit po kayo at bakit po kayo ang dapat iluklok ng ating mga kababayan sa Kongreso, bigyan ng upuan dyan? Nasa inyo po ang pagkakataon, kausapin niyo po ang masang Pilipino. Opo, muli po ako po nakikiusap sa inyo na sana naman po ay iboto po natin sa darating na May 12 ang number 17 United Senior Citizen Party List. Ito po ang tunay na party list, ang party list ng mga ka-United na tunay pong nagmamahal at nagsiservisyo sa mga matatanda. At kung 3 po ang makaupo na nominado ng United Senior Citizen Party List, mas marami pa po tayong matutulungan ng mga ka-United Seniors dahil po 12 million and growing po ang mga senior citizens sa buong Pilipinas. Kaya mas kinakailangan po na may 3 pong nakaupo na congressman dyan sa mababang kapulungan. Kami po, kahit hindi eleksyon, kami po ay tumutulong. Alam po yan ng mga kaating United Senior Citizen. Hindi lang po ngayong eleksyon, palagi po yan kaming nalalapitan nyo. Kahit anong oras. Alright. Kaya po, ganun pong darating po na eleksyon, huwag kalalimutan, ang numero po natin ay number 17 sa balota, United Senior Citizen Party List po. Alright, Attorney Kat, maraming salamat. Mag-ingat po kayo dyan sa Capiz at mabuhay po kayo. Thank you po. God bless. Okay, mabuhay ka, Vice. Mabuhay po ang DCRH at ang damdaming bayan. Thank you po. Kumusta po uli kay Kuya Deo? Yes Miss po. ko na siya. Thank you very much. Diyos mabalos po. Ingat po kayo dyan. Diyos mabalos po. Thank you po. Ang ating pong nakausap si Attorney Kate Pomoseno, ang ikatlong nominee ng United Senior Citizen Party List. Magbabalik po tayo, Pilipinas, ang oras 20 minutes makalipas ang alas 9. Bayan, mainit ang panahon, mainit ang politika at mayroon tayong init-dikit stickering promo at ang ninong ng bayan. Ngayon po ay Mayo pa lang pero tayo ay may pamasko na sa ating mga drivers. Nag-iikot po ang ninong ng bayan na si RH6 Sherwin Alfaro at siya po ngayon ay nandyan sa may Calamba City dyan po sa Laguna. Ninong Sherwin!
Abangan sa mga transport terminal ng DZRH roaming team at manalo ng instant pa-premyo sa inidikit sa Taginit. Sticker La Cash promo. Didikitan namin ang inyong mga sasakyan ng DZRH sticker at magpaikot ng DZRH Roleta at manalo ng groceries, cash, bigas at DZRH merchandise. So ano pang hinihintay nyo? Magpadikit ng DZRH sticker at manalo sa inidikit sa Taginit. Sticker La Cash promo. Ninong Sherwin, sino ang mga mayroon na dyang isasaing ngayong tanghali at may mga pambili na ng ulam? Ninong Sherwin! Yes, Sister El, ako, kagulo at talagang pinag-initan ng mga kababayan natin dito sa PNR Butoda sa Barangay 1, Calamba City. Itong ating mga dalang papremyo matapos nga sila magpadikit ng DZRH sticker. At hindi lang mga sasakyan, meron pang truck. Hoy, nakita ko yung dinikitan mong... Sorry, yung kape munti ko pang mano. Mo yung truck mo. Ano yan? Bakit may laruan na truck? May truck na dyan, tignan mo. Oo. Dinala yung truck para pandikitan ng DZRH sticker. At ito yung mga kababayan natin na nais magpasalamat sa DZRH na nakakuha ng iba't ibang mga papremyo. Dala-dala natin dyan sa kanilang lugar dyan, dito sa Barangay 1, Calamba City. Maraming pong salamat, DZRH. Maraming salamat sa bigay po yung perito. Maraming salamat sa DZRH. Thank you po, thank you. Maraming salamat, DZRH. Maraming salamat, DZRH. Thank you po sa DZRH. Yung nagpadikit pala sa'yo ng truck, bata. Oo, bata. Sabi ng tatay, ito sasakyan din to, pwede ba to? Sasakyan din, hindi pa di kita natin. Pag naglalaro yung bata, makita ng mga kalaro niya. Yung kauna-unahang radyo sa Pilipinas, ng sticker rin nandyan sa kanyang larawan. Kaya naman, sa mga nais sumasalo ng iba't ibang papremyo, laging tumutok sa DZRH next week. Iba na naman yung lalarga natin dahil nais natin maibot yung napakalawak pang mga lugar sa katabing syudad ng Metro Manila. Kaya naman, alis number 6, Sherwin Bata Alfaro, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RH6 Sherwin Alfaro, nakakaloka. Pero nakakatuwa yung bata, at least bata pa, alam na niya ang DZRH. Kaya naman sa mga kababayan natin, tumutok kayo sa pag-iikot ng Ninong ng Bayan para po sa tsansa na manalo ng bigas, cash at grocery po. And of course, pag may courtesy pa po ni Lakay na pa-vitamin E sa ating mga kababayan. Kaya naman, tutok po kayo lagi para malaman nyo kung saan ang location ng ating Ninong ng Bayan, Sherwin Alfaro. Magbabalik tayo, Pilipinas, ang oras 9:30. Nagbabalik po tayo sa ating programang Damdaming Bayan, minus Lakay Mayor Deo Macalma. Ako pa rin po ang inyong nakakasama, si Sister L. Elaine Apit. Samantala, puntahan nga muna natin update mula dyan sa Senado, mga hindi nakakaintindi o functional illiterate, hindi dapat mag-graduate sa high school. Ayon po yan kay Senator Win Gatchalian. Detalye balita mo, RH28, Raymond Dadpaas. Lakay Raymond. Elaine, dapat daw natutukan ng Department of Education ang mga estudyanteng may tuturing na mga functional illiterate o ito yung mga estudyanteng marunong magsulat at magbasa ngunit hindi naman naintindihan yung kanilang binabasa kahit na mga simpleng kwento ang mga ito. Ito ang panawagan ni Senator Sherwin Gatchalian sa Department of Education na huwag payagan itong mga ito na mag-graduate dahil sa tawag sa kanilang mga functional illiterate. Mahalagang maturuan ng mga ito para na rin sa kanilang kapakanan dahil dun sa survey ng Functional Literacy, Education and Mass Media Survey o FLEMS ng Philippine Statistics Authority mula 2018 hanggang 2024 ay 18.9 million ang nag-graduate ng high school ang mahina sa reading comprehension. Nangangahulugan nito na 5 sa mga nag-graduate o 1 sa 5 nag-graduate ng high school sa mga nakaraang taon ang hindi nakakaintindi kahit sa mga simpleng kwento na kanilang mga binabasa. Sabi ni Gatchalian na siyang chairman ng Senate Committee on Basic Education, nakababahala ito dahil ang layunin ng basic education ay makamit ang functional literacy para sa mga batang mag-aaral.
Ang masaklap nito ay karamihan ng mga tinatawag na functional illiterate ay nasa mga mahirap na mga lugar gaya ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito si RH28, Raymond Atbas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daming bayan. Yan yung sinasabi natin na Lakay Raymond na masalimuot na katotohanan sa nangyayari sa atin ngayon dahil yung mga iba graduate ng high school sa panahon ngayon, medyo hirap yung comprehension na malungkot na parang bumaba ang kalidad ng edukasyon sa ating bansa. Mula sa Senado, puntahan natin ang Kamara, desisyon ng DOF na huwag ituloy ang pagpapataw ng dagdag sa capital gains tax. Pabor daw sa middle class. Sino nagsabi niyan? RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister El, malaking tulong sa middle class ang pasya ng Department of Finance na huwag ituloy ang unang plano na itaas ang capital gains tax. Ayon kay Representative Joey Salceda ng Albay, chairman ng House Committee on Ways and Means, ang mabebenepisyohan ng desisyon ng DOF ay ang middle class. Paliwanag ni Salceda sa karing may itaas ang capital gains. Apektado ang middle class na nagbebenta ng kanilang maliit na lupain o maglilipat ng assets mula sa una pang henerasyon. Sabi ni Salceda, kumpara sa mga bansa sa Asia, pinakamataas na ang Pilipinas sa nasa 6% ang capital gains tax sa lupa o zonal value bukod sa madagdag na buwis. Pinasalamatan ni Salceda si Finance Secretary Ralph Recto na pinakinggan ang kanyang apela at naging bukas sa mga dialogo. Muling inulit ni Salceda ang kanyang posisyon na ang dapat binubuwisan ay ang mga mayayaman o ang tinawag niyang the Louis Vuitton sector, talip ang working class. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Ama ng Milky Rigunan. At samantala mula dyan sa Kamara, usapan pa rin tayong eleksyon, pero ang ilan sa mga tumatakbo nating senador, katulad na lamang, kaibigan natin to ang rekta. Mayroon pong binabanggit kasi dito para daw po makatipid ang mga magulang sa gastusin sa pamasahe at pagkain ng kanilang mga anak na nag-aaral. Suportado ni dating Senator at Independent Senatorial Candidate Bam Aquino ang mungkahing maglagay ng extension campuses ng state university and colleges sa bawat munisipalidad. Ayon kay Aquino, kaisa siya sa hangarin ng maraming mga probinsya na maglagay ng extension campuses sa mga munisipalidad para gawing abot kamay ang edukasyon sa mga kabataan. Aniya, malaking kabawasan ito sa gastusin sa pamasahe at pagkain ng mga estudyante kung malapit sa kanilang mga tahanan ang pinapasukang eskwelahan. Ang natipid na pamasahe at pagkain ay maaari nang gamitin ng pamilya sa iba pang pangangailangan. Samantala, tiniyak ni Aquino na sigurado ang tuloy-tuloy na pagtaas ng pondo para sa batas ng libreng kolehiyo kapag siya ay nakabalik sa Senado. Bukod sa pagpapalakas sa libreng kolehiyo, tututukan din po ni Aquino ang siguradong trabaho para sa lahat ng Pilipino. Importante po talaga ang edukasyon, lalo na itong mga balita natin, itong balita nga natin na survey ng PSA na marami ang hindi marunong magbasa at magsulat. So ang sagot dyan ay edukasyon para sa ating mga kababayan. Samantala sa iba pang balita, mariin namang kinondena ni Senator Manny Pacquiao ang walang saysay at brutal. Malungkot po itong balitang to na pagpatay sa veteranong kolumnistang si Johnny Dayang na tinawag niyang isang direktang pag-atake sa kalayaan ng pamamahayag at nakapanlulumong paalala sa mga panganib na patuloy na kinaharap ng mga mamamahayag sa bansa. Sa isang pahayag, nakidalamhati si Pacquiao sa pagkamatay ni Dayang na iniulat na binaril ng hindi pa nakikilalang mga salarin. Hinimok niya ang mga otoridad na agarang panagutin ang mga responsibilidad sa krimen. Nagpaabot din ng pakikiramay si Pacquiao sa pamilya Dayang at nagpahayag ng pakikisa sa pasahanay ng mga mamamahayag at muling pinagtitibay ang kanyang matagal ng suporta sa kalayaan sa pamamahayag. At bilang dating senador na muling tumatakbo sa Senado, binigyang diin niya ang kahalagahan ng hustisya, pananagutan at pagtatanggol sa mga walang tinig sa lipunan. At kanina usapan natin ng edukasyon. Daming
Bayan. Maliban sa edukasyon, napakahalaga, trabaho. Plataporma ng 106 sa Trabaho Party List na pupusuan ng halos lahat ng Pilipino. Ayon po yan sa pinakahuling survey ng SWS. Report ni RH52, Edniel Parrosa. Edniel. Napupusuan ng tinatayang 93% ng mga botanteng Pilipino ang plataporma ng 106 Trabaho Party List na paramihin ng dekalidad na hanap buhay sa bansa. Batay sa pinakahuling survey ng Strat-based at social weather stations, suportado ng halos lahat ng Pilipino ang platapormang paramihin ng trabaho at hanap buhay sa bansa, bagay na isusulong ng Trabaho Party List sa Kongreso. Kasabay ng platapormang ito, ang kagustuhan ng 93% ng mga botante na palakasin ang sektor ng agrikultura at tiyakin ang seguridad sa pagkain, isa rin sa mga plataporma na tututukan ng 106 Trabaho Party List sa kampanya nito para sa 2025 elections. May aalin tulad ang pagdami ng mga Pilipinong hangad na kandidatong isusulong ang pagpaparami ng trabaho at hanap buhay sa patuloy na pag-angat ng 106 Trabaho Party List sa mga nangungunang survey firm sa bansa. Kamakailan lamang umangat ng 106 Trabaho Party List sa ika-3 pwesto sa isinagawang survey ng WR Numero Research sa Metro Manila, ika-5 naman sa Mindanao. Lumalabas din sa survey ng SWS na umangat ang 106 Trabaho Party List sa ika-16 na pwesto, bagay na napakalaking pagtaas mula sa ika-55 pwesto noong Disyembre. Una, sa legislative agenda ng 106 Trabaho Party List, ang kapakanan ng mga manggagawang Pinoy sa pamamagitan ng mga panukalang batas para sa makatarungang sahod, dagdag na benepisyo, seguridad sa trabaho at inklusibong mga patakaran. Ito sa Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH52 Edniel Parrosa. Babalikan natin ang ilan pang mga balita report dito sa ating programa Pilipinas ang oras, 50 minutes makalipas ang alas 9. Tayo po ay nagbabalik sa ating programa ng Damdaming Bayan. Minus lang kay Mayor Deo Macalma. Ako pa rin po ang inyong nakakasama. Sister Elaine Apit, makita ko sa ating mga komento, mayroon po tayo mga kababayan na nagre-react patungkol po doon sa 20 pesos na binibentang bigas. Pero sa report ni RH5 Val Gonzales mula dyan sa NIA sa lungsod ng Quezon, may binibenta po dyan 29 pesos hanggat wala pa pong go signal yung 20 pesos. Dahil nga po may ayuda ban po tayo, and of course yung 20 pesos po kailangan muna may go signal po yan at ay naantay pa po ng DA yung mula sa COMELEC. Pero dun po sa mga nagsasabi na mayroon pong tatak na PBBM, para po sa kaalaman ng lahat, kahapon po base sa anunsyo ng Department of Agriculture, kaya po may nakalagay po dun sa sako ng bigas sa report ni RH5 Val Gonzales na PBBM, hindi po yun Pangulong Bongbong Marcos, hindi po yun ang ibig sabihin. Ang ibig po niyang sabihin, 20 pesos o 20, yung P po ay pesos, 20 bigas, meron na. PBBM. So, yun po ang kanyang meaning po nung nakatatak sa sako para lamang po dun sa kaalaman ng ating mga kababayan. So, 20 bigas, meron na. Yung P po, yung sign of peso, and then 20 bigas, meron na. Yun po yung binanggit kahapon ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Para malinaw lang po sa ating lahat. At sana nga inaasam natin na magkaroon na ng 20 pesos na bigas soon sa ating mga wet market, sa mga palengke, para po sa ating mga kababayan na talaga naman pong hirap at giginagapang yung pangangailangan, pagkain, pangkabuhayan sa kanila pong pang-araw-araw. Napakalaking bagay po yan. Suportahan po natin yung magagandang programa ng atin pong gobyerno. Pwede tayo maging kritiko sa hindi magandang ginagawa o nangyayari sa ating bansa, at pwede din naman po tayong sumuporta para po balance lang po tayo, no? At 10 days bago ang eleksyon, nakita ko sa Facebook page ni Senator Go Tita Malu, number 1 pala siya ulit sa isang street survey ng Publishers Association of the Philippines Incorporated, o yung PAPI. Nanguna ang Mr. Malasakit sa nasabing survey. Aba, talagang umaarangkada si Senator Go. At ilang araw na nga lang bago ang eleksyon,
eleksyon, yung mga kandidato natin, lahat ng sulok ng bansa pinupuntahan. Ang administrasyon nga po ay ang senatorial slate ng administrasyon ay nandyan sa probinsya ng Quezon. Balita ko si Sen Kiko Pangilinan naman, nasa Camp Darapanan ngayong araw at kasama ang megastar Sharon Cuneta. Ay wow! Yes, of course, yung mga Saronian for sure nandyan. Noong isang linggo nga po, pinuntahan din ni Sen Kiko si Commander Bravo at ngayon naman pupunta siya sa main camp ng MILF sa Maguindanao at ito po ay bahagi ng mensahe ni Sen Kiko sa kanya pong pagpunta, yun pong walang kulay ang gutom. Kristiyano ka man o Muslim, taga Luzon ka man o taga Visayas o Mindanao, lahat tayo ay tinatamaan ng problema ng gutom at mataas na presyo ng bilihin. Tamang-tama ka dyan, Sen. Wala naman po talagang pinipiling kulay, lahi ang gutom, relihiyon o kang anuman. Talaga pong nakakaranas tayo ng ganyan. Kaya sabi ni Sen Kiko, maganda daw na yung panawagan ni Sen Kiko po, maganda na tayo po ay magtulungan, tayong mga Pilipino, para po sa ikauunlad ng bawat isa. Daming bayan. Pero mukhang meron ngang paiimbestigahan daw at binabanggit to namin nila kay Mayor Dayo Macalma nung kahapon at nung isang araw dahil pinaiimbestigahan po ni Pangulong Bongbong Marcos ang Prime Water. Kung bakit? Alamin natin sa balitang negosyo ni Miss Sofia Gans. Sofia? Ipinagputos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na imbestigahan ang Villar-owned water utility firm na Prime Water dahil sa umunoy hindi magandang serbisyo nito. Ayon kay Palace Press Officer at PCOUC Claire Castro, hindi dapat negosyo lang ang tingin sa naturang problema dahil kailangan ng mga tao ng malinis at sapat na supply ng tubig. Pakinggan natin si UC Claire Castro. Ang kakulangan sa serbisyo ay walang puwang sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Ang pangangailangan po ng tao sa malinis na tubig, sapat na supply ng tubig, ay dapat lang po nararapat at hindi pa negosyo lamang, kundi ito ay dapat na kinakalinga ang pangangailangan ng taong bayan. Mag-uutos po ang Pangulo para mag-imbestigahan po ito. Una rito, kinansila ng lokal na pamahalaan ng San Jose del Monte, Bulacan ang joint venture sa pagitan ng San Jose Water District at Prime Water. Ito ay tugon sa panawagan ng mga opisyal ng Bulacan at bunga rin ng pagsusumikap ng mga leader ng lungsod na magbigay ng maayos, malinis at maaasahang supply ng tubig sa mga mamamayan. Samantala, nagsara ang palitan ng piso kontra dolyar noong April 30 sa halagang 55 pesos and 84 centavos kada US dollar. At iyan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Ito si Sofia Gans para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Maraming salamat, Miss Sofia Gans, para sa iyong balitang negosyo. 2 minuto na lang po bago mag alas 10. Sige, isa shoutout. Batiin ko lang ng happy birthday si Sir Brian Kitoriano. Ayan, nakita ko lang, binati ka ni Florante Rosales. Ayan. Oy, shoutout sa Team Lapid. Senator Lito Lapid. Nandyan sila ngayon sa Quezon. Shoutout po sa inyo. Para dun sa panliligaw ng alyansa dyan sa mga taga Quezon. Isang magandang umaga sa mga nakatutok sa atin. At sabi dito ni Vigilante, ang kanyang damdaming bayan, bakit daw kailangang ilagay pa ang PBBM? Kahit ibang meaning niyan, ang PBBM associated na yan kay Marcos. Yun po ang damdaming bayan ng isa sa ating mga viewer sa ating YouTube channel. So yan, binabasa ko lang yung kanilang sabi ni Edison Dichoson, binigyan pa ng ibang meaning, obvious naman. So yun po ang kanilang damdamin, At hello din sa mga nakatutok, sabi dito ni Rocky Road, ang higpit ninyo sa eskwela pero ganyan mga qualifications ng mga kumakandidato sa mga public positions. Ayan. Able to read and write, kaya ganito ang buhay sa Pilipinas. At ilan pa sa kanilang damdaming bayan
Sabi dito ni Ray Redoblo, sabi niya, ang init dikit, Batangas nakasunod, tapos Quezon na. Ayan, mukhang nape-pressure ang ating Ninong Sherwin. Ninong Sherwin, after daw na mag-Quezon ka naman, medyo malayo-layo yata yung pupuntahan mo. Napakalayo ng pupuntahan. Pero sa mga sinamahan po ako ngayong umaga, maraming salamat. Yan na po ang kabungan ng ating programang Daming Bayan. Minus lakay Mayor Deo Macalma. Gusto ko lang pong mag-thank you sa lahat mga viewers, listeners na sinamahan tayo sa ating programa. Ngayon po ay Biyernes na. Have a happy weekend everyone. Mag-iingat po tayo. At ingat-ingat sa mga bumabiyahe. Lalo na po sa panahon ngayon, maraming mga aksidente. Tayo po ay maging defensive driver lagi. Mentally and physically fit dapat. At mag-iingat, magdasal po tayo palagi. Nalalapit na ang halalan. Sana po ay yung gusto ng ating puso at bukal sa ating loob yung ating mga iboto at hindi po dahil nabili ang ating boto. Wag naman sana nating ibinibenta ang ating boto at wag nating itolerate ang mga kandidatong namimili ng kanilang o nagbebenta ng kanilang mga o namimili ng boto at yung iba naman nagbebenta ng boto. Wag naman po sanang ganun. Masakit po yun, ano? Dahil ang kapalit niyan, kapag ka po yan ay nakaupo, ay malamang sa malamang, babawiin niya yan. Kaya wag na wag tayong boboto, lalo na dun sa mga gumastos ng sandamakmak, milyon-milyon para lang manalo. Daming Bayan. Susunod na po ang programang Operation Tulong. Makakasama nyo dyan ang nag-iisang Wonder Woman, Miss May Binauhan. Ito naman po si Sister L, Elaine Apit. Bukas magkarinigan tayo, manood po kayo. Spotlight with Sister L. May mga guest artist po tayo dyan. Yung mga local artist na atin pong sinusuportaan. Alas 6 hanggang alas 7 po yan ng gabi. Minus lakay Mayor Deo Macalma. Ito po si Sister L, Elaine Apit. Happy weekend everyone! Thank you sa ating RH TV, sa ating RH Radio Tech at sa DZRH News Center, kila Wina, Yuel, Tita Malu, si Sofia, si Kuya Greg, kasi sabi nila isa-isayin ko daw yung pangalan yan, si Sir Romel. Gusto nyo yan, diba? Sige, mag-overtime ako, lalahatin ko kayo dyan. Thank you po sa inyong lahat. Bye-bye! Pilipinas, ang oras, 2 minuto makalipas ang alas 10. Daming